Pag nalulungkot ka, kailangan mong umiyak, iiyak mo ng iiyak hanggat wala ka nang maiiyak. Because weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Okay, so ito. So puntahan po natin the 13th of Psalm. Okay, kaya the 13th kasi lagi tayo parang ano di ba? Ang merong ang tawag dito. Merong yung 13th iniiwasan natin, no? Yan. Kasi takot tayo sa number 13. Hindi ko maintindihan kung bakit. Saan galing 'yon? Hindi ko na-research na. Verse 13 tayo, verse 13. Ito, basahin ko ha. Verse 13. How long, chapter 13, verse 1 to 6. How long, O Lord? If you have your Bibles there, open your Bibles and let's read together. Okay? How long, O Lord, will you forget me forever? This is David, ha? How long, O Lord, will you forget me forever? How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Ramdam nyo ba tong dito? Tong sincerity at yung agony nitong prayer na to? Pigang-piga first sentence pa lang How long, O Lord, gaano po katagal? Kakalimutan mo na po ba talaga ako? How long, O Lord, will you forget me forever? Wow. Will you forget me forever? For him to even say, will you forget me forever? This is a prayer, ha? This is a prayer. Hindi pa nagkasya sa prayer, hindi pa nagkasya sa personal prayer. Ipinablicize pa ni David, ginawang song. Okay, kung sa panahon natin ginawang hymnal, ginawang worship song. Marinig niyo ba to sa public prayer sa church? Na Lord, kinalimutan mo na ba kami? Marinig mo ba to? Meron ako isang naringgan nito. Nung mayor pa lang siya dati. Alam niyo, sabi niya, nakalimutan ata ng Diyos na mayroong Tacloban. Habang umiiyak siya. Sabi niya, kung mayroong Diyos, nakalimutan niya yata na may Tacloban. Yung iba galit na galit. Bisaya tong nagsalita Galit na galit, binastos daw. Ako hindi. Bilang Bisaya din ang tatay ko, ramdam na ramdam ko kung saan siya nanggagaling. Parang ganito yung sinabi ni David, kakalimutan mo na ba ako, Lord? Kakalimutan mo na ba ako? Hindi po ito sasabihin ng isang tao na nakukuha niya lahat ng gusto niya. Hindi po ito sasabihin ng isang tao na hindi kailangan maghintay sa kahit ano. Ang sabi niya, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long? Kaya tama si Isaiah na sinabi niyang, they who wait upon the Lord shall renew their strength. Diba sabi ko na sa inyo, waiting takes time. Waiting takes time. Bakit tinawag si David na man after God's own heart? Kung ganito siya kadalasan ganito siya mag-pray. No? Basang-basa na nalulunod na ako sa sarili kong luha, basang-basa ang luha ko, ang unan ko ng luha, magang-maga, mugtong-mugto ang mata ko sa kakahiyak. Nasaan ka po, Panginoon? Nasaan ka? Verse 2, how long must I wrestle with my thoughts? Para sa mga overthinkers dyan. May nagtanong meron po ba nakasulat sa Bible patungkol sa mga overthinkers, no? Yung nasa Matthew chapter 6, no, na huwag ka mag-worry, no? So, kasi utos yun, huwag ka mag-worry. Hindi naman yung suggestion, utos yun So, huwag ka mag-worry, utos yun. Worrying is just a simple way of saying yung worrying is simplified overthinking. Worrying, when you are worrying, di ba marami ka nang nai-envision na kung ano na-imagine na kung ano nang nangyari. So ako po overthinker ako. Sakit yan ng mga palaisip at saka ng mga mapagmahal na tao yung overthinking. Okay, so kasi hindi mo naman pag-iisipan kung hindi ka concerned, hindi mo naman din pag-iisipan kung hindi mo mahal, o kung hindi mo naman pag-iisipan kung hindi ka palaisip, no? So ayun, o kung tamad ka mag-isip, di ba? So ayun, so tapos ito, tingnan nyo to, how long must I wrestle with my thoughts?
He was wrestling with his thoughts. Nakikipagbuno siya sa sarili niyang pag-iisip. Okay, verse 2. How long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Ay, grabe naman tong psalm na to. Tingnan nyo to, man after God's own heart to. Man after God's own heart. Kung ngayon to nabuhay, tas ipipray niya to sa church, marirebuke to eh. Baka hindi na to pag-prayin si David sa church eh. Si David ipapapray sa church, tas ganito siya mag-pray. Tingnan nyo nga, oh. Sasabihin, ayoko na yan si David, napaka-negative. Yan, ang ganda nito, naalala ko yung preaching dati sa na sinabi ni David, sobrang submissive kay Lord, kaya ang sinabi niya how long at hindi why. Ay grabe, ang bigat naman yan, grabe, ang ganda. Tama, no? Madalas din tanong din natin yun, lalo pag nasasaktan sa puso, bakit ako? Bakit ako? Diba? Sa dami ng masasaktan, sa dami ng maiiwan, bakit ako? Iniisip ko, anong gusto mo, yung katabi mo? Kasi gusto mo yung katabi mo, hindi ikaw. Hindi, pero I think that's a valid question, no? If you are really going through something, no? Pero wala, ganun talaga po ang buhay. Okay, ito, tinan nyo ha, sa Tagalog. Chapter 13, verse 1. Hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Oh... ramdam na ramdam ko to. How can someone read through the book of Psalms and you read this and this just goes over your head? Ibig sabihin, nakita nyo, ramdam niyo yung bigat ng sincerity niya sa paghahanap kay Lord. Na hinahanap niya si Lord, pakiramdam niya, tinataguan siya. Bakit? Grabe yung paghahanap eh. Paano mo naman sasabihin tinataguan ka o hindi mo may hinahanap? Yung iba sa atin, gusto nyo nun parang waiter si Lord eh, napipitik ka lang ng ganun, darating si Lord, may hawak na ballpen, tsaka order slip. Ano pong order nyo, sir? Gusto natin ganun treatment natin kay Lord, kilabutan naman tayo, diba? So gusto natin ganun lang, waiter, diba? Lord, bayaran ko na ng tuition, Lord, dito na, amin na, umiinit na yung kamay ko, amin na, ang blessing, Lord. Diba? Ito hindi, hinahanap niya si Lord, hinahanap niya sa sobrang sincere at sa sobrang bigat ng paghahanap niya, pakiramdam niya tinataguan na siya. Verse 2, gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin. Ay, ang hapdi, sakit basahin. Ang sakit basahin. Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin. Which is very odd, no? Kasi pag tinignan mo yung mga exploits ni David, halos wala siyang talo. Lagi siyang panalo eh. Okay? Yahweh, aking Diyos, tingnan mo ako at sagutin. Huwag hayaang mamatay, lakas ko'y panumbalikin. Baka sabihin ng kaaway ko na ako'y kanilang natalo at sila'y magyabang dahil sa pagbagsak ko. Kaya sabi ko kanina, maganda yung meron tayong joy of the Lord. Yes, we have that. Maganda yung masayahin tayo, yes. Pero kung masyado kang masaya sa gitna ng kawalan ng iba, sa gitna ng kahirapan ng iba, sa gitna ng kagutuman ng iba, masyado kang masaya, malaki ang problema ko sa'yo. Naintindihan niyo po, wag ho tayong manhead, wag ho tayong walang paki, no? Dapat nasasaktan tayo para sa iba. Bakit? Doon lang tayo bubunot, doon lang tayo tutulong, okay? Kaya minsan darating sa buhay mo dahil hindi mo nararamdaman, ang gagawin ni Lord sa iyo, ilalagay ka sa ganung sitwasyon para kahit paano maramdaman mo. Para pag naramdaman mo na pag nakatawid ka diyan, pag may dumadaan diyan na iba, ay magkaroon ka naman ng pakialam. Kasi masyado kang komportable. Masyado tayo ng komportable. We are resting on our laurels. Now we're supposed to be the light and the salt of the world, and we're not doing anything. And we are given that capacity. Blinis tayo ni Lord. Ayaw nating tuminag. Ayaw nating gumalaw. Binigyan tayo ng wisdom. Binigyan tayo ng words. Ayaw nating mag-speak. Ayaw nating mag-encourage. Ayaw nating mangumusta. Lagi lang natin nakikita na hindi nangungumusta yung mga kaibigan ko. Pag ganitong mga panahon talaga pag nakaka-stress, pag na-stress ka na, di mo makikita kung sino tunay mong kaibigan. Yung mangungumusta sa'yo. Ikaw, nangungumusta ka ba? Hindi ka rin naman nangungumusta. Nagagalit tayo pag nangangailangan tayo, hindi tayo natutulungan. Dito mo malalaman kung sino tunay mong kaibigan. Pag nagigipit ka, wala naman tumutulong sa'yo. Ba't nung nagipit ba sila? Ikaw tumulong ka ba? Nung nagipit sila, tumulong ka ba? Naintindihan niyo po? So,
Huwag po tayong maging manhid, lalo pag pag bless ka ni Lord ng mas maayos kaysa doon nakikita mo yung iba nahihirapan. Sandali lang, di ba? Galaw-galaw. Okay, so look on me and answer. Verse 3, O Lord my God, give light to my eyes. Ay, ang ganda. Give light to my eyes. Ano yung light na yan? Ano yung light na yan? Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalms 119 verse 105. Okay? So, yung light na yan na kailangan natin, binigay na po sa atin ni Lord yung word. Give light to my eyes or I will sleep in death. My enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. Oh, bakit concerned si David doon? Kasi concerned siya sa honor ni Lord. Ulitin ko po concerned po siya sa honor ni Lord. This is the same as when Moses was making an appeal to the Lord. Nung sabi ni Lord, yung Israel nag-aano na sila sa baba, nag-worship na sila, they're defiling my holy name. So sumamba na sila sa golden calf. Ang sabi ni Lord, bumaba ka doon, lilipulin ko na yan lahat, ubusin ko yan, wala akong ititira, ikaw lang. Tsaka meron, hindi ko matandaan kung si siya lang o meron pa yung family. Basta ubusin ko sila lahat. When sobrang nag-aapoy sa galit si Lord, no? So hindi ko alam kung bakit niya yung sinabi, anong intentions niya, o gusto lang niyang ilabas ni Moises yung iniisip ni Moises. Pero obviously talagang may outburst si Lord. Grabe kasi talaga binastos siya ng Israel. Biro mo, kalalabas lang, ipinaghati ko kayo ng dagat, tapos babastusin niyo ako dito. Andito pa tayo sa Holy Mountain ko, andyan lang kayo sa baba, babastusin niyo ako dito sa grabe naman pambabastos yan, di ba? So tapos sabi ni Moses, Lord, kung lilipulin mo po sila, isama mo na po ako. Hindi, sila lang. Hindi po, isama mo po ako. Kung uubusin mo sila lahat, isama mo po ako. Kasi anong sasabihin ko doon sa Egypt? Anong sasabihin ko doon sa ibang bansa? Nilabas ko ako yung ginamit mo ilabas yung Israel, tapos mauubos silang lahat. Ano mo kang iharap ko doon sa ano pong sasabihin nila sa iyo? Sasabihin nila sa iyo, tinan mo tong Diyos ng Israel. Kinuha yung mga tao niya doon sa Egypt, tapos papatayin lang pala niya dito sa disyerto. O ano bang sasabihin nila tungkol sa sa honor ng pangalan mo? Galing mo. Grabe. He was reasoning with God. He was making an appeal. Eto si David ganun. Ang concern niya yung honor ni Lord. Lord, huwag po akong pabayaan. Kasi pag tinalo nila ako, sasabihin nila yung Diyos ko. Lalo dati, David was a man of war. Grabe to, reputasyon ng pag naggigera sila, Diyos sa Diyos ang labanan di ba? Si Goliath, di ba? Walang kwenta yung Diyos nyo, di ba? Wala pala lumalaban sa akin, walang kwenta Diyos nyo. Bastusan ng Diyos Okay, kaya sabi ni David, Lord, pag di mo tinulungan, this wasn't about him. His prayer was about his passion for the Lord's name, for the Lord's honor. O, tinan nyo but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing to the Lord, for he has been good to me. What a way. What a way to end a sorrow-filled psalm. He ended it on a high note, filled with hope. Hope is something that you look forward to. You don't hope for things that are already here. I want to say that again. You don't hope for things or for events that are already here. Faith is looking far into the future. Okay? Looking far ahead. Okay? So, eto yung hope. Okay? Na kaya mong tingnan, ang tawag dito mga visionaries mga magagaling na visionaries, yung mga experts sa stocks. Pag tinitingnan nila yung movement ng market, kung kailan bagsak yung market, saka sila maglalabas ng pera at magbibilihan sila ng stocks. Sandali nga, lugi nga, ba't mo binibili? Hintay ka ng 10 years, tinan mo, papalo yan. Grabe, 10 years, 5 years, ganun sila mag-isip. Ang iniisip nila yung meron silang hope. Okay? Kasi, nangyari na to dati. Meron na silang basis. Nangyari na yan dati. Noong 1980s, nag-collapse yung market. Tapos, yung mga nag-invest habang collapse yung market, yun yung mga pag-ahon ng market,
they give it 10 years, pag ahon ng market, yun yung mga nagyamanan. Grabe, sobrang yaman ngayon. O, bakit? Kasi meron nga silang mga visionaries sila, meron silang hope. Kaya lang meron na silang basis, kaya matatapang sila ngayon. Matatapang sila ngayon kasi nangyari na yan dati. Gagalaw yan. Okay, so hindi ko to theory ganito yung nagpapa-coach ako dun sa isa kong kasama na trader na investor. Ganun siya mag-isip. Ganun siya, galing nitong tao na to. Niya kasi ganyan, nangyari na yan eh. So pag kinausap mo si Kuya Chinky, pag kinausap mo si Randall Tiongson, ganun din ang sasabihin nila sa'yo. Nangyari na yan. Ito. Nung nag-lecture siya, niya, ito to, nung nagkudita, alam niyo ba nung nagkudita? Natatandaan niyo nagkudita sa Pilipinas, 'di ba? Sila Gringo Honasan, 'di ba? Nagkudita sa Pilipinas. Alam niyo yung nagkudita sa Pilipinas, alam niyo ginawa ng SM, nagtayo ng Mega Mall. habang nagkukudita, bagsak lahat, kudita bagsak ekonomiya, bagsak lahat, walang gusto magnegosyo. Sabi ng SM, tayo natin yung Mega Mall. Nagkaroon ng Asian economic crisis, bagsak buong Asia, bagsak ang economy, bagsak ang mga negosyo. Alam mo ginawa ng SM, nagtayo ng Mall of Asia. So habang bagsak, tinatayo nila yung Mall of Asia. Bakit tayo nagtatayo ng Mall of Asia? Kasi abutin to ng ilang taon natin to itatayo Pagkatayo natin ito, nakabangon na yung economy. Di sakto magbubukas tayo, sakto pagbangon ng economy, magbubukas tayo. Ibang klase mag-isip. Tayo karamihan sa atin hindi pag mag-share nga lang ako ng vision sa iba, hindi nila mag-gets. Ang iniisip lang, ito yung ginagawa ko ngayon, isasahurin ko mamaya. Yun yung gagawin ko ngayon. Magkano sasahurin ko ngayong araw na to, kano sasahurin ko ngayong linggo. Hindi, pag nag-isip sila, grabe, taon-taon mag-isip, ganito mangyayari yan in 10 years time. Ganun, grabe. Hindi mo kailangan ng hope doon, hindi mo kailangan ng vision, no? Kapag andyan na, andito na no? Hindi pinapangako ang andito na. Ulitin ko hindi pinapangako yung obvious. Pag pinangakuan ka ni Lord, ipapangako sa iyo yung hihintayin, no? Kaya sabi niya, how long? At first, ang unang salvo niya, kala mo napaka-hopeless na tao. Pagdating sa dulo, sabi niya, sa una, how long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? He was speaking as if he has no faith. He was speaking as if he doesn't know how the Lord responds. He was speaking as if this is happening to him for the very first time. But pagdating doon sa dulo, makikita mo na si David, honest lang talaga siya sa kanyang heart. Pag pinupur out niya yung kanyang heart kay Lord, honest lang talaga siya. Hindi siya nagpapapogi pag si Lord ang kausap. I wanna say that again. Si David ay hindi nagpapapogi pag si Lord ang kausap. Binubuhos niya talaga yung puso niya. Masama loob nang hihina siya, sabihin mo kay Lord nang hihina ka. Masama loob mo, nasaktan ka, sabihin mo kay Lord, nahirapan ka magpatawad, sabihin mo kay Lord, nagpipreach ka sa sarili mo, sabihin mo kay Lord. Sabihin mo kay Lord, hindi ka na sanay sa bakuna, hindi ka na takot sa bakuna kasi sanay ka na masaktan. Sabihin mo kay Lord. Okay, so walang plastikan. Pag humarap ka kay Lord, wag mong plastikin. Ganun si David, ganyan. Kaya siya, man after God's own heart. Own heart? Sobra sa H. Own heart. Okay? Bakit? Ang hirap maghanap ng ganito. Isipin mo, hari ito Hari ito. And he was not an ounce of hypocrisy here. Hari ito ni hindi siya natatakot na magpakita ng vulnerability. Ulitin ko ipinasulat pa, pinagawa pang psalm para ikakantahin sa temple. Ano ang iisipin ng mga tao? Pero si David walang pake. Wala siyang pake. Basta ito, ibubuhos niya yung puso niya sa kay Lord. Tapos, makikita mo, ito yung state of heart niya ngayon. Ito yung nararamdaman niya, ito yung dinadaanan niya. Pero hindi ito yung statement of faith niya.
Kasi yan din tayo nako-confuse eh. Pag may dumadaing, pag may nagsasabi ng nararamdaman niya o dinadaanan niya, ini-equate agad natin, lalo yung mga ibang leaders sa atin, ini-equate agad natin na yun ang kanyang statement of faith. Hindi ba pwedeng humihinga lang yung tao kasi lunod na lunod na? Hindi ba pwede yun? Hindi ba pwedeng humihinga lang siya? Lalo yung iba, sunod-sunod na matay sa family sa COVID, sunod-sunod na matay. Ano sasabihin mo doon? Sabihin mo, ay, kasi yung mga walang pananampalataya na yan tuloy ang ina-attract ninyo, puro kamalasan. Ano ba? Nakaka-comfort ba yun? Namatayan yung ano mo, o kaya na COVID, na ospital, naubos ang kabuhayan. Tapos, eto ka, darating ka, imbis na mag-encourage ka, sasabihin mo, ayan, kasi ayan, ina-attract nyo yan. Ano ka na, napaka-superstitious naman natin. Hindi nyo kasi, dapat kasi happy confessions. Sandali lang, anong Bible ba binabasa nyo kasi? Para magkaiba tayo ng binabasa. May nakasulat na rejoice in the Lord. Tama! Lahat nga valid eh. Kaya nga hindi mo ito pwede i-rule out. Kaya nga si David, hindi siya hopeless. Ito yung state of heart niya. Yung state of heart niya, hirap na siya, bigat na siya, nag-overthink na siya, stress na siya. He was going through the bouts of depression here. I'm telling you, every day he has sorrow. Ano tawag mo dyan? Oh, tapos, pagdating sa dulo yung statement of faith niya, anong statement of faith ni David? But, here comes the conjunction again. But. But is such a powerful word. It's very short, 3 letters, but it's very powerful. It can flip the tables. It can overrule the first half of the narrative. No? Pag nilagyan mo ng but sa gitna. But I trust. So lahat to express niya kay Lord. Tapos sabi niya, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. Sabi niya, how long will you forget me, O Lord? Will you hide your face from me? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? No? If I would just use today's words, Lord, nasaan ka po, Lord? Kinalimutan mo na po ba ako, Lord? Lord, sobra na ako nag-overthink. Stress na ako. Depressed na ako, Lord. Pero Lord, naniniwala po ako sa love mo. Naniniwala po ako eh. So, pero kahit na ganun yung sitwasyon ko, pero kahit na ganun, naniniwala po ako sa iyo. I trust in your unfailing love. My heart rejoices. Nagsasaya po ang puso ko sa kaligtasan na binigay mo. My heart rejoices in your salvation. Hindi lang to kaligtasan ng spirit. Kaligtasan to dun sa state of heart niya, na he has sorrow every day. I will sing to the Lord, for he has been good to me. This tells you his basis. He has been good to me. Nangyari na to dati. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nangyari na to dati. So if you're going through a rough patch now, meron kang pinagdadaanan ngayon, okay? Kaya po ni Lord yan. Hindi po ikaw ang nauna. Marami nang dumaan dyan na itawid ni Lord. Kaya po ni Lord yan. Paano kung mamatay? Ganun pa rin. Kahit yung kamatayan, kaya ni Lord yan. Not even death is able to separate us from the love of Christ. So, wala. Kahit saan mapunta, kaya ni Lord yan. Hindi tayo kaya iwalay sa pagmamahal ni Lord. No, so ayun, let us learn from this prayer, no, na ibuhos mo yan kasi mas gagaan eh. Pag sinabihan ko lang kayo na hindi, sabihin nyo lang sabihin niya, okay naman yun, maganda naman yun, the best is yet to come, no, the best is the best is yet to come, okay naman yun, di ba? So okay naman yun. Pero wag mong pipigilang ibuhos yung talagang bigat mo sa Lord. Kasi ang ginagawa natin, tinatakpan natin yung bigat, tinatago natin eh. Para tayong si Adan eh, na nagtatago eh. Darating si Lord, imbis na salubungin si Lord, ipakita yung sitwasyon. Sasabihin mo, hindi po, kasi nakahubad po kami. Sorry. Hindi po Lord, hindi po, kasi meron akong, may excess baggage ako eh. Hindi po Lord, kasi yung relationship ko hindi maayos, ayusin ko na lang muna bago ako humarap sa inyo. Kasi po Lord, yung
ibuhos mo yung kay Lord, dalhin mo kay Lord, no? Ang dami sa atin para tayong yung nasabi ko na to dati, yung ayaw natin lumapit kay Lord, gusto natin ayusin muna bago lumapit, gusto natin magpabida-bida, magpabida-bida kay Lord, yung parang sinasabi sa'yo ni Lord, amin na yung kotse mo, dalhin natin sa car wash ko, dalhin mo dito yung kotse mo madumi, dalhin natin sa car wash ko, lilinisin ko. Tapos sasabihin natin kay Lord, ayoko dalhin dyan. Sasabihin ni Lord, bakit? Ayoko po ito ipakarwash, ayoko dalhin sa karwash. Bakit nga? Ang dumi, nakakahiya. Di ba? So, dalhin mo kay Lord dyan. Lahat ng bigat ng heart natin, dalhin natin kay Lord. Okay, so, no, it doesn't follow na pag nag-express ka kay Lord ng bigat ng damdamin mo, ibinuhos mo yan, yung lungkot mo, yung disappointments mo, buhos mo kay Lord, sabi mo sa kanya, no, hindi ibig sabihin yan, dinideny mo yung faith mo kay Lord. Look at how David does it, okay? And considering the prophetic rhetoric template, no, na pag ganun, tinanin niyo, magkarugtong yan, yung verse 1 tsaka verse 5. How long, O Lord, how long will you forget me forever? How long will you hide your face from me? But I trust in your unfailing love. Grabe. I rejoice in your my heart rejoices in your salvation. For you have been good to me. You have been good to me. Okay, so pwede po i-boost nyo kay Lord, pero wag lang kayo do not dwell there, okay? Go to the word and see what the word is saying, no? Yung mga look for for promises that would strengthen your hope, okay? There is no need to deny your situation, okay? Kaya lagi ko sinasabi pag nakikiramay ako sa someone who has lost a loved one, lagi ko sinasabi, wala ako pong sinabihan na okay lang yan. Never ko yung sasabihin sa isang taong namatayan na okay lang yan, nasa langit na. Okay lang yan, mabuti nga yan, nasa langit na eh. Napaka-insensitive na, napaka-inconsiderate naman natin sa nararamdaman ng tao. Okay na yan, mabuti nga sila, masaya na doon sa langit. Okay na yan, mag-celebrate tayo. Hindi. Okay, so, ako lagi ko sinasabi, iiyak mo lang. Iiyak mo kay Lord. Pag nalulungkot ka, kailangan mong umiyak, iiyak mo ng iiyak hanggat wala ka nang naiiyak. Because weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. Iiyak mo kay Lord. So ano man yung nawala sa'yo ngayon o nakasakit sa'yo, iiyak mo kay Lord. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mag-pray po tayo. Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord God, for we are once again encouraged and strengthened, Lord God, that you don't look down on us, Lord God, in our times of weaknesses and vulnerability, Lord. And in times, Lord God, na nag-iisip na we are doubting ourselves, Lord God, we are starting to question you in the same manner that David questioned you. Lord, kakalimutan mo na ba ako? Why are you hiding your face from me? Hanggang kailan po ito? Ang hirap, araw-araw na ba akong ganito? Nag-overthink na po ako, Lord. Lahat nila na naiisip ko, nakakalungkot. Yun po yung sinasabi ni David eh. But then again, he's the man after your own heart. What are we to make of this, Lord God? But the only way this would make sense to us, Lord, is to consider a beautiful truth, not a popular truth, but a beautiful truth, that you are never distant from our sufferings. You are never distant, Lord God, from our confusions. You are never distant from our questions. Hindi ka malayo sa aming mga tanong. Hindi ka malayo sa aming mga sakit. Hindi ka malayo sa aming mga sugat. You are never distant, Lord God, from our pains. In fact, you are in the midst of it. Na sinasamahan mo kami dito at itinatawid mo kami dito. You are not distant from our overthinking. In fact, you are there. You are in the midst of it. Thank you, Lord God. Kasi kapag mga times na tingin namin, akala namin iniwan mo kami, hindi namin alam ikaw pala yun.
May mga times na natatakot kami, nakikita ka namin, akala namin multo ka, yung pala ikaw pala yun, naglalakad papunta sa amin, naglalakad sa tubig papunta sa amin. Salamat po Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you Lord kasi hindi natapos yung Psalm chapter 13. Kasi hindi siya isang verse lang. Kasi 5 verses siya. Hindi siya natapos sa verse 1 tsaka sa verse 2. Sa verse 5 siya natapos. Sabi ni David, you have been good to me. I trust in you. You have been good to me. I rejoice in your salvation because you have been good to me. Lord, nangyari na to dati, iba lang ang itsura, pero itinawid mo kami. We have seen your goodness, we have tasted and we have seen that you are good. Over and over again, you have proven yourself good. Lord, you are good, you are good. Come hell high waters, you are good. Whatever the situation, you are good. Whatever we feel about it, whether we are happy or we are broken, it doesn't define your goodness. You are good. You are good. You are good in our laughters, and you are good in our tears, and you are good in our celebrations, and you are good, Lord God, in our pains, Lord God. You are good. You are good in our tears, Lord. You are good in our smiles, Lord. You are good. You are good. You are good. You are good in our rest. You are good in our challenges. You are good. You are good. We have tasted and we have seen that you are good, and this we will never forget. We will never forget. You have been good to us. You have been good to us. We thank you. We honor you. We honor you. We honor you. We honor you, our light in the darkness. We honor you. Thank you for giving light to our eyes, Lord God. Thank you. Thank you for giving us your hearing whenever we pray. Thank you. Maraming salamat po. And Lord, to all of those who are tuned in tonight, Lord God, them and their families, Lord God, we ask that you would keep them safe and you reach out to them, Lord God. Yakapin mo po ang bawat isa sa kanila. Ipaalaala mo po na hindi sila dumadaan sa buhay mag-isa. Panginoon, na sa mga pagkakataong mahina kami, doon ka malakas. Sa mga pagkakataong hindi namin alam ang tanong, alam mo ang sagot. Maraming salamat po. Salamat po. Our strength, our ultimate reward, our greatest portion, the light, our light in the darkness, our bread of life, our water of life. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. We trust in your righteousness. We rejoice in your salvation. You have been good to us. In Jesus' name. Amen. Amen.